Tuloy ang cross-examination ng defense team kay NBI Director Melvin Matibag ngayong day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, ano ang update dyan? Cheryl, ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na ipadala na nila ang subpoena para sa tax records, bank at anti-money laundering records ni Vice President Sara Duterte. Samantala, magpapatuloy naman ngayong araw ang pagtatalakay sa impeachment court ng Article 4. Ito nga yung patungkol sa umano'y plano at banta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kahilingan pa ng oras para mabusisi ang mga ebidensyang pinresenta kahapon ng prosekusyon kasabay ng testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Melvin Matibag, ipagpapatuloy ngayong araw ang cross-examination ng defense. Ito ay patungkol pa rin sa investigasyong ginawa ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Duterte. Matapos ang cross-examination, magsasagawa ang prosekusyon ng redirect examination kay Matibag. Ibig sabihin, maaaring mabigyan ng linaw rito ang mga isyong nabuksan noong cross-examination. Pagkatapos, maaari rin magtanong ang mga Senator Judge hinggil sa mga natalakay. Sa isang panayam kanina, nasabi ni Senator Erwin Tulfo na dapat mabalanse ng impeachment court ang paggugol nito ng oras sa pagbubusisi ng mga ebidensya at testimonyang pinepresenta. Nasasayang daw kasi ang oras kung ang pagtatanong ng Senator Judges sa parehong prosekusyon at depensa ay nauuwi sa pangangaral ng mga legal na prinsipyo o Law 101. Dapat daw ay tungkol sa ebidensya at testimonya ang pinupunto para hindi tumagal ang daloy ng trial. Nilinaw naman ni Tulfo na hindi umiiwas ang Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon nito sa flood control scandal. Kailangan lang daw muna talagang makumpleto ang mga miyembro ng komite, lalo para sa pagpapatuloy ng mga pagdinig nito ngayong paparating na regular na sesyon ng Kongreso. Cheryl, kinumpirma rin kagabi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na magsisimula na ang paglilitis sa mga susunod na araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Magsisimula naman ang mga regular na sesyon sa Senado pagpatak ng alas 4 ng hapon. Walang impeachment trial na magaganap sa July 27 para sa pagbibigay daan sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos, habang sa July 28 wala ring paglilitis para naman ito sa tradisyonal na kontrasona ng minorya. Sa July 29, Wednesday, next week, muling magpapatuloy ang trial kung saan yung bagong schedule na ang masusunod. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.